at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. At maglawang ito ay brought you by Dwight ICP. Ladies and gentlemen, welcome. Once again, as a reminder, before we begin, we kindly ask that you turn off or put your phones or any electronic devices on silent. This will ensure an uninterrupted experience for everyone. So sit back, relax, and get ready to enjoy the show. It's true na bakit na babae ang nagpupulas ng lugar. Kung hindi, Wes, ako yung babahagi ng Wes. Ang kwentong ito ay nagmula sa bayan ng San Francisco. Kung saan ang kanilang mag-asawa ng manghalang Hugo Cantinero. Parati na silang nag-aaway. Tungkol sa kung sino nga ba nagpupulas ng lugar. Palibhasa, kung tamang nila ito sa simula at magpapagod siya dito. Kung ano naman sasagot siya ay hapas siya rin muna. Dahil dito, nakasala siya sila siya sa Noeda, kamay daw si Hugo ng kapito. Isang araw, nang malapit na silang matapos kumain, biglang nagkabog si Kaugo at sinabi, Ayoko ka magugat ng pinggan! Hindi nga! Basta ako, buong araw ako nagtatrabaho! Ayoko nga magugas! dahil sa sinabi ni Kaugo, tumulong si Kamadang, umiiwag at hinarap si Kaugo. Ganyan, napakalaki, nakakatakot, nakakapangilabot na boses at tinanong ang kanyang asawa. At sino ang ginawa ko magugas ng pinggan? Hindi ko, babae ka at nagtatrabaho dito. Ano? Ano gagawin mo? Pagkatapos mo kumain, higa ka na lang? Diyos ko yun mo. Alam mo nga eh. Nagising sa umaga, ginigil sa lugar. Ako pa rin lumang kapag pinagalitan, ika'y mga katira. Di ko alam ang gagawin. Kahit pinipingihan, ayaw akong pakinggan. Di ko alam ang gagawin. Ika'y wala kang malaya. Kahit na malaman. Pagkala. Ang joke mo naman? Basta, hindi ako maghuhugas ng pinggan. Ha, bahala ka sa buhay mo. DJ, drop the beat. Ayoko nang sumat sa utos. Pinagdamad ako ngayon. Di ko alam kung ba't ganun. Ngayon ayaw ko nang kumilos. Ako ay may asawa, laging nagbubunganga ako. Magdamag ako ay laging kinakawawa. Tamad ako mag-repair, tamad ako magaling. Ayoko na magugas, tamad ako wagas. Bakit? Sino ba ang dapat kong sisihin? Ayoko na pilitin na tamad ako isipin. Hindi ko mamaligpit ang sariling kinainan. Tinatamad ako, nakakahiri ng hawakan. Ang dating mga plato ngayon, amoy imbonan. Ang utak ng asawa ko ay hindi na normal. Diretso na sa tamad-tamad, ako kumilos. Ang dami kong problema, dumagdag pa ang pagkutos. Ang daming gagawin, may trabaho ka ako bukas. Ang plato puro lang ako kasi tamad magbugas. Ayoko nang hawakan, nandidiri ako. Ayoko na, tinatamad ako. Teka, asan na ako yung walis ko? Asan yung walis? Wala yung walis ko. Hindi ko mahanap.
Tingin mo! Ang teka! Sugo! Puro ka kalokohan, dito ka! Dito ka! Eh? Anong Ika lang Lumabas ka dyan! Labas! Wait! Ano Oo, wait? malusin! Lumabas ka dyan! Parang di ka lalaki ah! Lumabas ka dyan! Teka, alam ko na! Ano na naman? May naisip na akong paraan para malaman kung sino maghuhugas sa ating dalawa. Huwag mong inaano na dyan. Lumabas ka dyan! Itabi mo muna yung ano mo, awak mo. Dami na namin. Ato, sige, wala na. Lumabas ka dyan. Ano? Ano yung tawag mo dyan? Ano yan? Umupo ka nga! Upo! Upo! Diyan ka umupo ka dyan. Tawag mo ano? Dami nga alam. Batas ako dito sa bahay na to ah. Sus! Ano yung sabihin mo? Ganito. Ang unang magsalita, pagkatapos ko sabihin ng magic word na... Agad? Teka lang! O, sige, gawin mo! Ayun, magic word na kalbo. Oh, Yun ang maghuhugas sa atin dalawa. dali lang yun. Ganun lang. Oo, ganun lang. Ang unang nagsasalita, maghugas palagi. Oo, palagi. Ng mga pinggan. Mga plug yan. Pati mga palayo. Ba't yung mga palayo? Kahit mga malaking gawali. Kahit pinama ka lang. Ano, bulol ako eh. Kahit mga matigat ako eh. Ha? Tupperware? Hindi mo kaya. Ito na kasi lang ano sa buhay. Hindi. Ganito kasi yan. Ganito. Dali lang yan kahit mamantikan Tupperware pa yan. Ganito ah. Pag nagsalita ka, isa kang kataga sa akin, o kahit kanino man, pagkatapos ko sabihin ng magic word na kalbo, siya ang parati mag-uus ng pinggan. Dali lang yan. Sobrang dali. Kahit isang linggo pa. Eh! Kalbo! Ah! Sino yun? May kita pareho kumakinig ng ganito at nagtititigan na lamang sa harapan ng mesa. Ngunit anong gas ng mga baso at kutsara. Ayaw nilang iwanan ang isa't isa sa takot na baka isa sa kanilang magsalita. Di nagtagal, may ngumayaw na pusa. As yun ang kinakaulo at kamalda ay di mo pigit-pansin sa kanya. Humakbang ito sa mesa at dinilaan ng maruming pinggan. Ngunit hindi ito binugaw ng dalawa. Maraming mga gawa ang isa. Kaya ang mga Tupperware, hindi pa nga makakalakuan. At tapon ng laman. Ngunit at si Kaog mo, paano ba lang nangyari? Nakapinis ng oo. At dumandin si Kamalda. Unti-unting lumubog ang araw. Ngunit patuloy pa rin sila. Walang kibuan. Halos na namutol ng kanilang mga mata. Dahil ilang oras na silang tititigan. May letter number 2 sa kapuputan. Wait lang. Aba, biglang naluha ang dalawa. Basang-basa na ng pawis sa pansin. Nagpapawisan na rin ang noon ni Kamala. Tumulo sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang dibdib. At sa ilang sandali lang, ay biglang tumawag ang kanilang kapitbahay. Kamalda! Tao po! Tao po! Tao po! Nandiyan ba kayo? Makikita ba ulit ako ha? Oh, bakit nakabukas ng pintuan nila dito? Pasok na ako ha? Oh! Andyan lang pala kayo. Makikita ba lang naman ako dito eh.
Sinamaan ng tingin si Kaugong. Natakot na takot dahil nabuo siya sa kanyang pinaplano. Ako makalat na balita na ang misis ni Waway madaling magaling. Lagi na lang maingay sa may bahay nila. Maraming naiingayan sa kanilang dalawa. Sa araw-araw ay nag-aaway sila. Tapos kinabukasan ay inampas-ampas niya. Nag-away ba kayo o ba't wala namang ganyan? Wala namang multo, ngunit takot sa asawa niya. Di mo na kailangan magalit ng sobra. Basta ba't kumalma ka lang? Basta't huwag kalimutan sumat sa ulos. Kung di sigurado sa kalalabasan, kalalabasan ang binabalak mo. Maliit na bagay lumalaki, onting sigaw nakakapeste. Di mo nga ibabaon sa inom at sa buwan, dahil masisigawan ka ng na masawa mong sira. Ay, ano lang kasi masyadong hinahagara sa ako. Sabi ni pare, chill lang. Habang nag-iisip ng paraan ng mga kapitbahay nila Kamalda, ay siya namang pumasok ng isang magandang binibini. Nakasuot ng simpleng bestida, ngunit may dala-dalang mamahaling bag. Galing lang naman sa Divisoria. Yoga, are you inside ba? Sino ba yan? Napakaingay naman! To us, your binibini! Walang people OMG, what's happening here? Hello, neighbors! Hi! Hello! Hello, teka sandali. Anong ginagawa mo dito? Why are you asking? I'm not here for you naman. I'm just here to see you go. Si Karugo? Yes. Asawa ng kumari ko na si Kamalda? Oh! Pare! Lakas mo pa rin sa chicks! Talaga naman, oh! Di naman, sweetheart! Huwag ka naman paliwanag, mamaya ka talaga sa akin mabuti. Isubo na naman ito. Anyways, Yoga! My loves Yoga! Hey! Bakit di mo ko pinapansin? Talk to me naman! Dahil sa kinikilos ng binibini, ito naman ang naging dahilan ng lalong pagkainit ng ulo ni Kamaldang. Nakikita umiibig, sumisenyas at hindi sumasang-ayon si Kaugong sa mga pangyayari. What is happening to you? Bakit hindi ka nagpito? May ginawa ba siya sa'yo? I knew it! You know, if I was your asawa, never kitang tapakin ng cheap food o poisonous na food. Umaga at tanghali at gabi, makakapagsalita ka.
dyan? Coach Egon! Hindi naman nakakatulong dito eh. Kanina pa tayo dito pero di pa rin siya nagsasalita. Tama ka din pare. Iba na to. Mukhang kailangan. Tawagin ko yung kakilala ko ng Vlado. Oh, ew, Chip! Yung ganun mo na ambulance na lang. Kinuha ng binibini ang kanyang cellphone sa minamahal niyang bar. Tatawag na sa akin siya sa ospital nung biglang hablutin ng kapitbahay ang cellphone ng binibini at tinapon ito kung saan. Why did you throw it? That's my iPhone! Mahal ka kaya nun! Ah, talaga? iPhone? Mahal? Ah, mahal ah. Oh, ayan. Saksak ko sa bagang yung iPhone mo ko. Nagwala from my God. Kahit anong pagsisikap din ang lahat para makapagsalita ang mag-asawa ay wala pa rin nangyayari. Binalaan ni Kamaldang si Kauro at pagkaray pumikit. Maging ni Kauro pumikit din si Kamaldang upang maiwasan ang mga kapitbahay kung kaya't pinikit din niya ang kanyang mga mata. At ayan mo lang pumansin sa sinabi ng Bijibini. Hindi nagtagal. At sa wakas, ay dumating na rin si kumpare. At ang pogi ng bunaryo, walang kilalang Mang Tomas. At ang kasama niyang mga palubi na sila Exo, Max, at si Renzo. Sorry po, sorry. Aba. Unang tingin ko para sa dalawang mag-asawang to. Sigurado na at alam ko na. May sumumpa sa kanila! Diyos ko naman, Manong. Ano po yun? Rob ko! Sige lang! Ito ah, sumumpa sa kanila. Exo, kunin mo ang ano ko, encyclopedia. Diba? Itong librong to, galing pa to sa lolo ko. Uy, ka talaga. Eh, grabe ka. Huwag kang judgmental. Susumpa ka na. Teka lang ah. Ayos talaga. Sabi dito, yan. Grabe. At saka nga pala, minanong mo ako kanina? Minanong mo ako? Minanong mo ako? Di mo ba ako kilala? Di mo ako kilala? Di mo talaga ako? Ako! Ha? Papakilala ko sarili ko ah. Ako, si Master Pogi. Sino ako? Master Pogi! Tama! Master Pogi? Arte mo na masyado. Entitled much? Tama. Gagawin tayo ah. Gagawin tayo. Susunod kayo sa mga gagawin namin. Yan. Iisip ako. Ito dapat natin gawin. Okay nyo. Matawag ko na. Snake. Oh! Alam ko na! Alam ko na gagawin natin! Sa encyclopedia ulit! Kayo mga kasi encyclopedia sa ako dito. Ito na. Magkano ako, magre-ritual ako ah. Kailangan ko ng tulong ng bawat isa sa inyo. Kasama na kayo. Kasama kayo ko. Kailangan, mag-ritual ako. Max! Kunin mo mga gamit ko! Yeah, tama. Bakit di ba? Ito mo ang gamit. Mag-ritual ako. Max, Mentos, maghawak-hawak kayo lahat. Maghawak-hawak kayo. May manok ako! Ako. Ako ulit. Hindi. Hindi.
hawak. Hawak mo yung paano ano. Yeah, I'm serious. Touch it. Touch it or not, you're going to touch it. Huwag kumain, ang noon. No, it's not okay. Pagkaya ka na, tahimik. Stop! Tigil! Nararamdaman akong pasensya. Kulang. Kuha pa rin lang. Sige. Nakabase dito sa libro, kulang ang tao. Kulang. Max Ventos, kita mo yung mga pangit na yan? Ang pangit, di ba? Kumuha kayo ng tatlo dyan. Tatlong pangit ng mga pangit. Kuha! Bisa nyo! Ay, isa na pangit. Ay, tarakaw! Dito yung iba. Dito yung iba. Magawa kayo. Usog nyo, usog! Andrew, ang dami na mga orasyon. Ang dami mga orasyon. Bak! Kulang lang to. Ay, stop! Teka! Max, gawa ko na isa kong gamit. Gawa ko na importante kong gamit. Bilisan mo, Max! Yun! Kuha mo. Gawa ko na exo. Tuloy ang ritual. Kayo mga pangit upo. Itong ritual na ito walang epekto. Ano tayo dito? Max Pekto sumuan. Pagod ako. Upuan din. Wait lang, may pawis ko muna. Ito, nasa pawis ko. Pagkatapos ng Master Pogi gawin ang ritual, ay wala pa din nangyari. Napagod na lahat ng kanilaryo. Ngunit sadyang malakas talaga ang sumati ng spirit sa asawa. Pero syempre, si Master Pogi ba? Malakas putok ng isa dyan. Oh, malakas ka doon. Aba, naisip na paraan yan. Tama. Tama. Sino ako? Sino ulit? Tama. Grabe ka. Base dito dahil ako si Master Pogi, ang gagawin natin dyan sa mag-asawang yan, patay na sila. Grabe ba? Teka. Oo, tama ang sinabi ko. Itong dalawang to, wala na. Alam nyo bakit? Wait mo may akin. Kaya natulog. Kaya ito kaya bakit wala? Nandito. Yung kaluluwa ng dalawang mag-asawang ito, nawala na. Nandito na. Ito ang masamang espiritong sumali sa kanila. Mahal. Espiritong masama. Bakit? Saan kami dyan, Exo? Diba? Tignan nyo. Tinagal-tagal ang ritual natin, yun walang nangyari. Tagal lang panahon ng pagiging albularyo ko. Ngayon lang ako nakaano na itong ganitong klaseng sumpa o. Pati yung putok na ito ngayon lang nakakasisiya. Hindi kaya, amuyin mo. Diba? Diyos ko po. Grabe. May sumpa ako mamaya. Bakit ako? Eh
ikaw, gusto ko. Wait lang. Ang gusto ko, sumpain siya. Papasok ko dito. Masyado kayo nagpapadali. I'm smart. Bakit ka rin? Uy, yung encyclopedia yung ang kulit. Ah. Oh. Dito ah. Ang sabi dito, ang nakasaad dito, ang gagawin natin, ililibing na silang dalawa. Bakit? Ba't ba natin ito may grupo din? That's na. Bakit? Eh, ganun yung ipapindig. Dali pa ito. Pwede ba napansin? Let's na. Max Ventos! Kunin ang balik at bulak. Habang siya ay nilololay sa baliw, ay hindi man lang siya nakaramdam ng takot na malibing. Dahil plano niya lumabas sa umay pagkaalis ng mga kapitbahay. Aba, at tuwang-tuwa pa nga si Kaugong sa mga nangyayari. Iniisip niya ang takot sa mukha ng kanyang kapitbahay, scary. Sa oras na siya'y bumalik mula sa libingan. Buhatin niyo na to. Itong may Ano niyo, gano'n niyo? Buhatin niyo. Uy, ayusin niyo naman! Yung may hugusin naman eh! Samantala, may iramdam naman si Kamal na Okay. habang nakikinig ang kanyang mga mata. Natatakot siya na ipagpilitan ng alkulabo. Siya'y iiwan niya ng basta-basta sa panig na ginagulak sa ilong. Kung hindi pa rin siya magsasalita. Pero ayaw niya pa rin magsalita. Sa tawag na matagal na kanyang asawa. Dahil sa kanyang kaalaman, ay hindi kapareho na yung asawa na nagtigilan buhay. Ngunit isa nila, ay wala siya narinig na kay Kaugo. Wow, grabe. Maya-maya, yun, bubuhatin na sa siya ng kanyang mga kapitbahay. Nang biglang, Tama niyo ako! Teka lang. Anong pinagagawa niyo? Magsilasayos sa bahay namin! Lumayas kayo! Buhay ka? Ilibing ka na. Hoy! Salita ka! May tago ka ba? Mula ngayon, huwag ka na magbukas sa pinggan! Lumakas! Mula ngayon, hindi na ako magbukas sa pinggan! Kahit kailan!